Kaya sa ating ebanghelyo, we are reminded to pray persistently. Maibibigay lamang ang ating mga kahilingan kapag mayroon tayong pananampalatayang totoo at hindi sumusuko. Kahit anong gawin natin sa buhay, alam natin na hindi tayo magiging masaya dahil may kulang ang ating ugnayan sa Diyos. Lalo tigit kapag wala tayong tiyaga sa ating panalangin. Unti-unti nating makikita ang kahalagahan ng buhay at pag-ibig natin sa Diyos kapag tayo ay palaging lumalapit sa Kanya. Si Jesus mismo ang nag-iimbita sa atin na tawagin ang Kanyang pangalan araw at gabi upang maigawad sa atin ang katarungan, kapayapaan at pag-ibig. Kaya sa linggong ito, nais kong bigyang diin ang salitang manalangin. Pray. Persistent. Matyaga sa panalangin. Our prayer is to be trustful and persevering. Kailangan mong ulit-ulitin ang iyong panalangin ng may pagpakumbaba. Because it easily touches the heart of God. Kaya sana wag tayong magtampo or even thinking that God never listens our prayer. Ang kailangan mo lamang ay matutong maghintay. Alam ng Diyos ang kailangan mo. Matuto kang magpakumbaba and always ask His divine assistance dahil ibibigay niya ang kanyang kahilingan. Katulad sa sinabi ni Kristo sa atin sa Ebanghelyo. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Ito lamang ay ibibigay sa mga taong tapat at palaging nananalangin sa Kanya. Resilient, pagiging matatag o pagiging matibay. Ang isang matatag na pananampalataya ay hindi natitinag sa gitna ng pagsubok. Sa Ebanghelyo, sinabi ni Jesus na laging manalangin, huwag masiraan ng loob dahil darating ang mga pagkakataon na tayo ay susubukin ng panahon. Mayroong kabiguan sa buhay. Subalit, kailangan mong lumaban and ask always the divine intervention. Magpakatotoo ka na kailangan mo ang Diyos. Palagi nating sinasabi actually, may awa ang Diyos. God is merciful. Reflecting hope to our personal conviction na may kakayahan tayong bumangon sa kahit anong pagsubok ng buhay. Dahil nandyan palagi ang Diyos. Kilala tayo sa kahit anong mangyari sa buhay, hindi tayo sumusuko. Napapansin natin that we Filipinos often use humor to cope even during floods or typhoons at difficult times. It's our way to lighten our burdens and not to lose hope dahil tayo ay naniniwala at nagtitiwala sa Diyos palagi. Altruistic, walang interes, hindi makasarili o mapagbigay. Our prayer comes always in a pure heart, galing sa pusong payak at mapagkumbaba. Handang tanggapin ang lahat ng tao, as St. Paul says. Receive every person, even they have different faiths. Make ourselves as their cooperators for truth. Yearning for God. Pananabik sa Diyos. Lalo tigit sa Kanyang awa at pag-ibig. Minsan nakakalungkot ang katotohanan na marami sa mga nagsasabing kilala nila ang Panginoon, ngunit walang ganang tumanggap ng Kanyang kabanal-banalang katawan. Huwag itong gawing habit dahil nakakasira ito ng pananampalataya o ugnayan natin sa Diyos. At magdadagdag lamang ito sa ating kasalanan. Kapag pinipili natin ang kasalanan, we walk away from the light and grace. At alam natin that it leads us to shadow, harm, and sorrow. Kaya sana, sa mga panahon na tayo ay nahihirapan, sa mga panahon na tayo ay naguguluhan,
huwag kalimutang manalangin. And in prayer, be persistent. Ito ay nagpapatibay ng ating pananampalataya sa Diyos because we continually seeking God's presence, whether in joy or in trial. Be resilient na kahit anong pagsubok at hamon sa buhay, hindi ka sumusuko dahil ikaw ay nagtitiwala at naniniwala sa Diyos na tutulungan kang bumangon. Be altruistic. Tumulong ka with selfish concern, love for others. In choosing compassion over personal gain, offering help without expecting a reward, at panghuli, always yearn for God. Mga kapatid, manalangin tayo sa tulong ng ating inang si Maria, ang ina ng hapis, na mapanatili nawa natin ang pag-asa sa gitna ng kadiliman ng buhay. Ang pagiging alagad na hindi madali, subalit ang Diyos ay handang tumulong if we are faithful to His will, now and forever.